Mga bro, balik na naman tayo sa isang mainit na usapin na siguradong kagigiliwan ninyo. Ang US Navy ay nakatakdang komisyon ang natitirang 13 Ticonderoga-class guided missile cruisers nila. Simula sa Vicksburg CG-69, ngayong Hunyo, susunod ang Cowpens CG-63, sa Agosto, Antietam CG-54, at Leyte Gulf CG-55, sa Setyembre. Ang huling dalawa, Chosin CG-65, at Cape Street. George, CG-71, ay komisyon sa fiscal 2027. Kung sakaling makuha ng Philippine Navy ang ilan sa mga ito, ano kaya ang magiging benepisyo? Ang Ticonderoga-class cruisers ay mga malulupit na barko na unang ginamitan ng Aegis Combat System. Ibig sabihin, may advanced radar and missile systems ang mga ito, na kayang mag-track at mag-engage ng maraming target sabay-sabay. Imagine, ang ganitong klase ng teknolohiya ay magiging game changer para sa Philippine Navy. Ang mga barkong ito ay may kakayahang magdala ng iba't ibang klase ng armas, mula anti-air, anti-surface, hanggang anti-submarine missiles. Sa panahon ngayon, kailangan ng Philippine Navy ang ganitong versatility para masiguro ang kaligtasan ng ating karagatan, lalo na sa mga teritoryong pinag-aagawan. Ang pagkakaroon ng Ticonderoga-class cruisers ay magpapataas ng moral at kumpiyansa ng ating mga sundalo sa dagat. Hindi lang sila magiging mas handa sa anumang banta, kundi magkakaroon pa sila ng mas modernong kagamitan na makakatulong sa kanilang misyon. Ang acquisition ng mga barkong ito ay magpapakita rin ng ating strategic partnership with the US. Magiging mas malapit ang ating ugnayan at magbibigay ito ng mas matibay na depensa laban sa mga banta, hindi lang sa loob ng bansa kundi pati na rin sa rehiyon.